Have a blessed faith and devotion, everyone. Sa patuloy po nating pagsasama-sama ngayong gabi, nasa panahon na tayo po'y binigyan muli ng Panginoon ng panibagong gabi sa ating midweek prayer and faith and devotion. Binabati ko po kayo ng mapagpala at mabiyayang gabi sa lahat ng mga kapatiran na kasama natin, lalo sa mga kapatid po natin na nariyan sa inyong mga tahanan. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano man ang inyong pinagkakabalahan, ano man ang inyong pagod sa maghapon, ano man ang inyong na-experience, ang kabutihan ng Panginoon sa gabing ito ay mararanasan pa po natin, sapagkat ang kanyang katapatan ay patuloy po niyang ibinibigay, pinagkakatiwala. At nang sa ganon, sa ating paglilingkuran, madama natin na ang ating Panginoong Diyos ay buhay at makapangyarihan. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran na nariyan sa ibang bansa. Binabati ko po kayo ng mapagpalang araw. Ingatan po kayo ng Panginoon. Samahan po niya kayo sa lahat ng inyong mga ginagawa. At alam na alam ng Panginoon na ang puso at pagkatao po ninyo ay sa Kanya lamang ninyo iaalay at sa Kanya lamang ninyo itinataas at ipinagpapasalamat. Kaya ngayong gabi, hayaan po ninyong iparangal natin sa Panginoon ang pagpapala. Madama natin ang biyaya sa magitan ng Kanyang patuloy na paggabay sa ating midweek, no? Sa ating midweek faith and devotion. Have a blessed midweek sa lahat ng mga kapatiran and family dito sa Faith United Methodist Church. Yan, sige mga kapatid, ay handa po natin ang ating mga puso. Awitin po natin ang goodness of God. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, darkest night. You were close like no other. I knew you was a father, I knew you was a friend, and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running
running after He's running after me. Surrendered now, give you everything. There's your goodness is after namin. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Lagi po naming nararanasan ang iyong presensya. Damang-dama namin, Panginoon, ang iyong patnubay sa buong maghapon. Bagamat, Panginoon, kami ay may mga panghihina, pagkukulang, ngunit kayo, Diyos, hindi kayo nagbago. Lagi po ninyo kaming binibigyan ng kalakasan, pagpapala, upang sa pang-araw-araw na pangangailangan, naroon ang aming pagpapasalamat. Kaya ngayong gabi, samahan po ninyo ang iyong mga anak sa patuloy po naming pananalangin, sa patuloy po naming pagtanggap ng iyong mga salita. Maggamit po namin ito sa aming pagiging mananampalataya. At ang lahat ng ito ay mapaparangalan ikaw ng aming Diyos na makapangyarihan. At ang walang ibang pangalan kundi si Jesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan, magandang gabi po. Amen and Amen. Yan. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagbigay sa atin ng panibagong gabi upang masilayan muli natin ang pagpapala at may pagpasalamat natin ang kalakasan na natatanggap natin sa Panginoon. Binabati ko ang lahat ng mga kapatiran, lalo na saan man kayo naroroon, anuman ang inyong ginagawa ngayon, praise the Lord. Dahil ang pagkakataong ito, inilaan po ninyo upang maparangalan at mapasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi, hayaan po ninyong basahin natin ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Kung meron po kayong Bible, dyan sa inyong tabi, samahan niyo po akong basahin ang ating pagbubulay-bulayan. Hango po sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Basahin po natin, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mahalaga ang pag-iimpok ng yaman dito sa lupa, sapagkat pakikinabangan natin ito sa panahon ng ating kagipitan. Ngunit, mas mahalaga ang maiimpok natin sa langit. Dahil, hindi naman natin talaga madadala ang yaman na naggagaling dito sa lupa. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng talata na ating pagbabatayan ngayong gabi. Alam niyo mga kapatid, habang binabasa po natin ang talatang ito, kung meron po kayong napansin, meron tatlong bagay po dito na maari po nating makita, lalo't sa mga mananampalataya. Hindi lang dapat tayo maging matalino,
kundi maging marunong sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat alam ng Lord na ang buhay na ito na ating tinatamasa, marami po siyang po pwedeng maging dahilan para ipagpasalamat sa Diyos. Ngunit, ano nga ba ang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon? Kapag ka po ba tayo ay nasa isang kalagayan na maayos? Kapag ka po ba tayo ay nasa isang sitwasyon na lagi nating natatanggap ang mga pangangailangan at panalangin natin sa Panginoon? Kung meron man tayong dapat i-priority, mga minamahal, ito'y yung investment sa langit. No? Yung tinatawag nating heavenly treasures. Sa langit, mga minamahal, maaring wala na tayong hilingin pa sapagkat naroon na ang lahat. No? Lahat ng pangangailangan natin bilang lingkod ng Diyos, ipoprovide ng Panginoon. Ano ang kalintulad ng ating kalagayan sa langit maging dito sa lupa? Kung pag-uusapan natin, mga kapatid, ang kabilang buhay, maaring hindi pa natin ito mapag-usapan ngayon. Pero kung pag-uusapan natin ang buhay natin dito sa lupa, na bagamat tayo'y naririto na o naririto pa, marami tayong posibleng ikwento. Una, ang sabi ron sa talata na ipinapaalala sa atin, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Pastor, kaya nga po ako nagtatrabaho, kaya nga po ako nagsisikap, kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti, kaya nga po ako nagbibigay o naglalaan para maibigay naman yung magandang kalagayan bilang isang tao. Alam niyo, hindi naman masama ang mag-impok. Ang nakakasama lang kung minsan, doon na tayo nakapokus. Hindi natin napapansin kung papaano natin nagagawa yung mga bagay na ito at kung bakit tayo meron nito. Para sa inyong kaalaman at sa lahat ng mga mananampalataya, kung bakit sinasabi ng talata na huwag tayong mag-iimpok sa lupa, sapagkat ito po, una, nakakasira. Pangalawa, may naninira. Pangatlo, may mang-aagaw. Ulitin ko po, nakakasira, may naninira, at may nang-aagaw. Sa buhay na ito, hindi nyo po pwedeng sabihin, hindi mo ito mararanasan. Tama, mali. Kaya sinasabi ng talata na huwag kayong mag-impok ng anumang kayamanan dito sa lupa sapagkat may danger na sinasabi rito. Ano ang danger na sinasabi rito? Doon sa verse 21, ang sabi rito, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Hindi ba pag meron kang pinaghirapan, meron kang iniingatan, ang focus mo doon sa iyong pinaghirapan at iniingatan. Pastor, siyempre pinag-ingatan ko ito at pinaghirapan. Natural. Naiingatan. Ang sinasabi lamang ng talata, mga kapatid, kaya sinasabi rito, kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Nawawala na kung minsan yung balanse, no? Yung balanse ng pagtingin natin sa kayamanan at sa pinagmulan ng kayamanan. Kung titingnan natin ang Genesis, sinabi ng Panginoon, naririyan na ang lahat ng bagay. At kaya tayo, no? Kaya tayo, nilikha, nakawangis niya. Sapagkat ang layunin nito, tayo po ang mga ngasiwa. Tayo po ang magmamanage, no? Kaya tayong lahat, mga kapatid, manager tayo.
no? Manager. Minamanage natin kung anong ibinigay ng Diyos sa atin. Sa pagiging manager, dapat hindi ang tingin natin, hindi ang focus natin, doon lamang sa iminamanage natin. Tama? Pansinin ninyo, kapag ka po ikaw, isang lingkod, at merong nag-utos sa iyo, no? Although faithful ka, talagang ginagampanan mo yung tungkulin mo, ginagawa mo yung pinakamainam, faithful ka. Pero kung minsan, sumusobra. Tama? Sapagkat ang lahat ng sobra, nakasasama. Yan yung sinasabi ko kanina. Nakakasira, no? May manidira, at may mang-aagaw. Sa pagiging manager mo, no? Minamanage mo ang lahat ng meron ka. Pero ito ang tatandaan natin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, nagmamanage nito sapagkat ipinagkatiwala lang sa'yo. Meaning, yung iminamanage natin ngayon na tinatawag nating treasure at anumang treasure na tinatawag natin ito, kung lupa man yan, kung bahay man yan, kung kaperahan man yan, kung anumang klase na pinapahalaga mo, material na kalagayan, bilang manager o pinagkatiwala ng Panginoon, lahat ng meron ka, hindi sa'yo. Tama ba yon? Kaya kung minsan, pag naaabuso na, no? Hindi porket hindi lang tayo na pagsasabihan, no? Hindi porket tayo'y pinagtiwalaan. Kung minsan, gano'n nangyayari kaya sa Bible, merong isang katiwala, no? May isang katiwala na hinabilin sa kanya yung pamumuno. One time, hindi siya naging mabuting katiwala or hindi siya naging mabuting manager. Bigyan natin ng konting class. Yung artihan natin ng konti. Yung word kasi na katiwala, kung i-interpret natin ngayon, sa katawagan natin, yan po yung manager. No? Pinagkatiwalaan siya. Then, sa kanyang pagiging manager, nakita ng Panginoon, parang hindi nagkakaroon ng improvement, ng develop. Parang hindi nagkaroon ng bunga yung kanyang pagmamanage. Siyempre, sino yung kakausapin niya? Hindi yung mga minamanage ng manager, kundi yung sinabihan niyang mag-manage doon sa nagmamanage sa kanyang nasasakupan. Kaya kung titingnan natin mabuti, kung bakit tayo ngayon nagkakaroon ng ganitong estado ng buhay, sapagkat deserve mo na magkaroon ng ganyan. Kung ikaw ay pinagyaman, purihin ang Panginoon. Kung ikaw ay magandang ang kalagayan, praise the Lord. Kung hindi ka nagugutom, kung hindi ka nawawalan ng ang pambili mo sa araw-araw, hallelujah. Ang lahat ng yan, mga kapatid, maliit or malaki, yan po ay galing sa pinagmulan. At ang pinagmulan ng lahat ng bagay, alam naman natin, sinong creator natin? Kaya lagi natin sinasabi, who is our creator? God. Kapag ka ang Diyos, ang siyang nag-create ng lahat ng bagay na ito, sinong dapat ipina-priority natin? Yung nag-create dito. Kung minsan, ito ang nagiging focus. Yung nag-create ng lahat ng bagay at ipinagkatiwala sa atin, naging mahusay kang manager, naging mahusay kang katiwala, ngayon, ang tingin mo na sa sarili mo, katulad niya. Tama? Kaya yung sinasabi natin kanina, na kapag ka naabuso ng isang tao, hindi porket nasa isang kalagayan ka na ngayon, na parang nakakalamang ka sa ilan, parang ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang mas higit sa kanila. Tandaan ninyo, mga minamahal, sa panahon nating ito, maging wise tayo. Maging mapagmatyag. No? Kaya sinasabi ron, ang lahat ng meron ka, hindi mo yan madadala sa langit. Yan ang katotohanan.
At yan ang sinasabi ng Biblia. Kung meron ka man ngayon, no, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Hindi yung meron ka na ngayon, nakalimutan mong ipagpasalamat sa Diyos kung anong meron ka ngayon. Sinasabi lamang sa atin ng Panginoon na maging wise tayo sapagkat maaring iligaw tayo kung anong meron tayo ngayon. Sapagkat ayon ng Lord, bless ka niya, pero yung pagtanaw mo ng blessing, hindi mo na naibalik sa Kanya. Kaya may mga mananampalataya, no? Tayong lahat, ako hindi ko na aalisin ang sarili ko. Kung minsan ang hirap nating magbitaw, no? Akala natin kapag ka nagbitaw tayo ng mga bagay na meron tayo ngayon, mawawala na sa atin. Naniniwala po ba kayo na kapag ka lalo kang naging mapagbigay, lalo kang pagpapalain ng Panginoong Diyos? Amen ba yun? Ito ang dahilan kung bakit maraming nagiging maramot sa panahon ngayon. Tama mali? Bakit? Sapagkat sasabihin nila, pinaghirapan ko to. Tapos, gagastusin ko lang kung kani-kanino. Mapupunta lang kung saan-saan. Mawawala ng ganun-ganun na lamang. Kaya ka nga bless ng Lord, kaya ka nga binigyan ng Panginoon ng ganyang kakayanan para maipagpayaman mo at darating ang araw, ma-appreciate mo yung nangyari sa iyong buhay. Kaya nga may mga katulad nating mga mananampalataya kung minsan, no? Pinagyaman ng Panginoon, after niyang pinagyaman, naging masaya ang kanyang buhay, nagpakasasa, then nag-enjoy sa meron siya. Etong nakakagulat, hinihintay ng Panginoon ang kanyang pagpapasalamat. Hanggang inabutan siya ng panghihina, hanggang inabutan siya, dumating sa point na ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pinagpaguran, nauwi sa panggastos ng kanyang karamdaman. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan po ninyong mabuti, kung bakit tayo binibigyan ng pagpapala ng Panginoon, sapagkat alam ng Lord, mga minamahal, alam ng Lord, whether you like it or not, ang physical, makakaranas ng karamdaman. Tama? Ang physical, makakaranas ng anumang klaseng sakit. Physical speaking, ang sinasabi ng maninirang insekto, mga minamahal, darating ang araw, uuudin ang mga katawan na ito. Tabi-tabi po sa mga kumakain. No? Darating ang araw, ang mga lupang katawan na ito, sisirain ng, insekto. At the same time, mawawala tayo parang bula sa mundong ito. Bakit? Dahil kinain tayo ng anumang mga bagay na naninira sa buhay na ito. Then, ang lahat ng bagay, inaanay. Tama? Nasisira. Kaya walang po pwedeng dalhin sa langit ng mga bagay na nasisira. Even tong katawan na ito. Dahil tong katawan na ito, masisira at masisira. Ngunit, hindi ang ating ugnayan at espiritong paglilingkuran sa Panginoong Diyos. Kaya ang investment natin, mga minamahal, hindi yung nahahawakan, no? Hindi yung nabibili. Hindi yung kaya ang hirap kung minsan. No, hindi po ako galit. Gusto ko lamang pong bigyan ng malinaw na pagpapahayag kung bakit kailangan nating maging matalino lalo sa mundong ginagalawan natin ito. Kaya kung tayo man, mga minamahal, nariyan sa kalagayan na naging mabuti ang iyong kalagayan bilang pamilya, maayos kayo. No? Marami kayong resources na ibinigay ng Lord. Ipagpasalamat po ninyo yan. Pero, wag pong darating sa punto na yung mga yan ay magiging basehan na ninyo para kayo ay makalimot
sa Panginoong Diyos. Hindi ko naman sinasabing talagang nakalimutan niyo ang Panginoon. Pero ang katanungan lamang dito, sino nga ba talaga ang ating pinapriority? Kaya ang sabi rin sa verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang Biblia ang nagsasabi. Kaya kung tayo ay nasa Panginoong Diyos, ang ipa-priority natin ay ang paglilingkod sa Panginoon. Ang paggawa ng pinakamainam para sa Kanyang kapurihan. Kaya nga sabi rito, mas paghandaan natin ang ating pangalawang hanggang buhay. Sapagkat wala nang hihigit dito. Tama ba yun? Yan ang paghandaan natin. Madali na lang ang buhay ngayon. Kahit gaano kayo kayaman, kahit gaano tayo karaming naipon, kahit gaano tayo nagpagal para maging successful lang ang buhay na ito, hindi mo madadala yan sa langit. I tell you, yan po ang katotohanan. Sapagkat ang buhay na minamahal ay siyang mawawalan. Ngunit ang buhay na hindi natatakot para paglingkuran ng Panginoon, ang siyang magkakaroon. Amen ba yan, mga kapatid? Sa panahon ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, masayang masaya ang mga may kakayanan. Bakit? Sapagkat able sila makapunta doon sa ospital, makabili ng anumang gamot, ma-sustain ang kanilang pangangailangan. Hindi nyo ba naiisip, kung kayo man ay naroon sa kalagayan na medyo pinagyaman kayo, much better na unahin natin ang Panginoon. Isipin natin, Lord, meron ako nito. Kung ito po'y gagamitin ninyo, Panginoon, para mapabuti ang aking buhay sa paglilingkod sa inyo, gamitin nyo po aming Panginoon. Ang pagiging matalino sa pagmamanage, sa pag-iimpok ng kayamanan, hindi yung mapapakinabangan ng lupa, kundi yung mapapakinabangan natin sa darating na buhay. Kaya, ang ating pinag-aaralan ay napakahalaga. Lalo't sa mga katulad nating walang kakayanan. No? Kahit gumastos pa tayo ng milyon. Buti nga yung iba, no? Nakakagastos sila ng milyon. May panggastos sila. Tayo, ni 3 0 or 2 0, minsan wala pa. Pero ang kagandahan nun, na ibibigay sa atin ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Dahil alam ng Diyos, wala tayong ibang nilalapitan kundi siya lang. Wala tayong ibang nilalapitan kundi ang Kanyang magagawa sa mga buhay na ito. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, kung meron man kayo, no? Kung meron man kayong nai-invest na talagang nakakatulong sa buhay ninyo, yan po ay tanda na ang katapatan ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong lahi ay nararanasan na ninyo ngayon. Kaya katulad ng aking sinasabi sa aking mga kapatid, wala tayong ibang yaman sa lupa, kundi ang ating pananampalataya. Wala tayong ibang yaman habang naririto sa mundong ito, kundi ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, ang pinakamainam na investment na magagawa natin habang naririto tayo sa lupa ay yung maging lingkod tayo ng Panginoon, mag-aral ng Kanyang salita, at patuloy na makipag-ugnayan sa Kanyang mga ministeryo na pinagkakaloob sa atin. Kaya habang tayo ay naglilingkod, mga kapatid, hindi ninyo namamalayan, pinagpapala ka na, nag-e-enjoy ka pa sa ministry na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya ang investment, no? Marami na yan sa lupa. Pero ang investment na siyang makapagliligtas ng ating kaluluwa, isa lang. Sino? Si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen ba yun? Kaya palakpakan natin ang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Saan man kayo dako ng mundo naroroon,
Ano man ang inyong pinagkakabalaan ngayon. Kaya ako, saludo ako. Saludo talaga ako sa mga nasa ibang bansa. Lalo na maging mga narito sa Pilipinas na talagang nagsisikap, naghahanap buhay, nagtatrabaho. Pero hindi para sa sarili nila. Para sa mga mahal nila sa buhay na alam nila, ito ang makapagpapasaya rin sa ating Diyos na makapangyarihan. Yung alam mo yung kahit na mawalan ka, basta meron sila. Amen ba yun mga kapatid? Yung kahit huli na lang sa'yo, basta't alam mo sila na una mo. Yan kasi yan ang isa sa mga mentalidad ng mga mananampalataya. Kapag ka pinag-uusapan ng Panginoon, mga kapatid, hindi pag-uusapan ang halaga. Hindi pag-uusapan yung amount. Ang pag-uusapan ang kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod sapagkat hindi lingid sa inyo, mga minamahal, mga kapatid. Alam po ng Panginoon ang puso at ang desire po ninyo na talagang naroon ang inyong pagtugon, ang inyong pagtulong, ang inyong patuloy na pagmamahal sa ministeryo. Yan ang tunay na investment sa langit. Sapagkat habang tayo ay kasama sa pagpapahayag ng ministeryo ng Panginoon at anumang klaseng ministeryo na ipinagkaloob sa atin ng Lord, basta involve ang lahat ng resources na meron tayo at hindi natin pinagdadalawang isip na ito'y itulong at gawin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Yan ang tunay na investment. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang inaalayan natin ng lahat ng bagay na meron tayo. Kaya may tanong, ano ang pinaka-importante sa'yo na kaya mong isakripisyo at ipagkaloob sa Panginoong Diyos? Maaring, Pastor, ito lang ang meron ako. Ang buhay, lakas, at paglilingkod. Huwag mong lalangin sapagkat yan ang pinakamahalaga na dapat nating ialay sa Panginoon. Ang buhay, lakas, puso, at pag-iisip. Sapagkat kung tayo man pinagpala sa material, pangalawa na lang yan. No? Pangalawa na lang yan. At kung yung material na yan, na meron tayo ngayon, tinatawag nating kayamanan, no? Yung talagang ito yung nagsisirculate ng ating pangangailangan sa araw-araw para mapakain natin ang pisikal, maibigay yung pangangailangan ng pisikal. Ngunit hindi natin pinangihinayangan para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, napaka-broad po, no? Napaka-general ng ating pinag-uusapan. Sapagkat alam ng Panginoon, anumang klase na meron tayo ngayon, na tinatangkilik natin, na talagang tayo po'y nag-e-enjoy, na meron tayo nito, huwag niyong kalilimutan, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. At kung ito'y galing sa Diyos, gamitin natin para sa Kanyang kalwalatian. Huwag nating iimpok, no? Huwag nating ibaon kung saan-saan na hindi naman mapapakinabangan. Kaya merong isang katiwala, nung dumating yung kanyang amo, yung kanyang Panginoon, tinanong siya, nasaan yung binigay ko sa iyo? Panginoon, ibinaong ko po sa lupa. Pinagalitan siya, hindi ba't dapat mas magandang ibinigay ko pa sa merong kakayanan para ito po'y nagbunga. No? Kaya kung anong meron tayo ngayon at pinagbuti natin, pinagyaman natin para sa Kanyang kapurihan, dadagdagan ka pa ng Panginoon. Ngunit yung meron at naging maramot at ayaw maging bahagi para sa gawain ng Panginoon, tatanggalin yan ng Panginoong Diyos. Hindi po ako nananakot.
Mga kapatid, wala po sa bukabularyo ang manakot. Ito po ang katotohanan. Once na ipagdamot natin sa Panginoon, lahat ng mga meron tayo, tatanggalin yan ng Panginoong Diyos. Ngunit, kung tayo man, ay hindi nangangamba, natatakot para sa kanyang kalwalatian, anumang meron tayo, ipagkakalob natin para sa kanyang karangalan. Hindi kapakinabangan, hindi kapakinabangan natin, kundi kapakinabangan at kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po sa mga may ganitong puso na hindi nagdadalawang isip, hindi natatakot, basta ang alam nila, this is for the sake of glory and honor of our Lord Jesus Christ. Gagawin ko to. Amen? Yan ang tunay na investment sa langit. For the sake and glory our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat ang buhay natin sa lupa hindi madali. Ngunit ang nagsisikap para gawin ang pinakamainam sa Panginoon, yan ay tanda na kahit tayo ay hindi ganoon karangya. Ngunit kung ito'y para sa Panginoon, gagawin natin para sa kanyang kalwalatian. Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon at mga mananampalataya, hindi masama ang mag-impok, subalit kung pati ang puso natin naroon sa inimpok natin, hindi na maganda. Mas magandang pinagyaman ka dahil alam mo ang Diyos ang nagpayaman sa iyo. Mas magandang nag-i-enjoy ka sa buhay na meron tayo ngayon sapagkat alam mo lahat ng ito ay galing sa Kanya. To God be the highest glory. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. No? Amen, Lord. Salamat po. Mas magandang gabi po, Panginoon, sa inyo. At sa lahat ng mga kapatiran na kasama natin ngayon, kung meron po kayong mga prayer requests, yan, nagpapasalamat po tayo sa buhay ng ating kapatid na si Mika Magboos, na siyang patuloy na nagchat-chat sa inyo, nagre-response, maging ang aking diaconess sa may bahay, ang aking asawa, si Cheryl. Salamat sa lahat ng mga patuloy pong nakakasama natin sa ganitong gawain ng Panginoon na nagbubulay-bulay sa Kanyang salita, nagbababad sa Kanyang mga gawain, sapagkat alam natin, isa ito sa investment na ginagawa natin, mga kapatid. Hindi lahat ng investment ang laging involved ganito. Ang investment sa langit, hindi kailanman makikita. Hindi kailanman mababayaran. Hindi kailanman mananakaw. Kaya yun ang pinakamainam na investment. No? Ayun tinatawag nating heavenly treasures. Hindi ito yung treasures na alam natin. Ang heavenly treasures, yung ibinigay ng Panginoon na buhay na pinapahalagahan niya dito sa lupa, papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, let's pray. Salamat, Panginoon, sapagkat na-remind po kami, Panginoong Diyos. Tunay, Panginoong Diyos, na patuloy mong pinapaalala na kaming mga tao, kuminsan, ang focus po namin, naroon na lang sa pagpapagal, na nais po naming maging maganda ang buhay. Makaraos kami sa araw-araw. Magkaroon kami ng pambili ng aming pagkain para mabuhay. Ngunit alam namin, Panginoon, itong mga bagay na ito ay hindi nyo kailanman ipagdaramot sa amin. Sapagkat alam ninyo, Panginoon, ang tunay na desire ng puso ng bawat isa. Kaya kapag ka ang puso ay naroon yung dedication, naroon yung talagang totally surrendered, Lord, sa iyo, ang kanyang titingnan
yung magagawa ninyo sa buhay na ito. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat kung ikaw ang uunahin, ito ang tanda na meron kaming heavenly treasure na tinatawag na patuloy na magagamit namin sa paglilingkuran at pagpapatuloy bilang mga Kristiyano. Kaya sa panahong ito, Panginoon, ang isa sa mga treasure na tatanggap namin na hindi mahahawakan, una, ang buhay na iyong pinagkatiwala. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat buhay kami at may pagkakataon pang magpuri at magpasalamat, magawa ang pinakamainam at ikakalwalhati ng iyong pangalan. Sa kabila ng buhay na ito na nararanasan namin, alam ninyo, Panginoon, hindi mapipigilan na makaranas kami ng karamdaman. At kung kami man ay dadapuan ng sakit, in the name of Jesus, gagaling at gagaling kami. Sapagkat ang pangalawang treasure na nagmumula sa langit, bukod sa buhay, ay ang kagalingan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nagpapasalamat. Sapagkat ang ilan naming mga kapatid na dumaranas ng karamdaman ay pinagaling po ninyo, pinalakas, at dinagdagan ang kanilang buhay na may kalakasan upang ipagpasalamat sa inyo. Alam ninyo, Panginoon, ang mga kapatid namin ito, ang ilan sa mga kapatid namin pinagaling ninyo, Panginoong Diyos, ay ang kapatid na Relly Boton Ilak at ang kanyang hipag na si Mary Rose Ilak, Panginoon. Thank you so much sa provision ng healing. Ganon din naman kay Andre, kay Abby Pasqua, at maging kay Tita Nori Dalisen at kay Jimwell, na nakaranas sila, Panginoon, ng sakit, ubo, sipon. Alam naman ninyo, Panginoong Diyos, kapag ganito ang mga symptoms, ang pumapasok agad sa aming mga isip, kung hindi COVID virus na nakakahawa. But we thank you, Lord, for your faithfulness and goodness sa mga patuloy pong yumayakap sa pananampalataya. Hindi ang sakit ang makapaghihiwalay sa amin, sa inyo. Kaya kung meron man kaming nararamdaman, Lord, kung meron man ang aking kapatid na ito na nakakaranas ng stress, depression, sickness, hopeless, helpless, ikaw ang Diyos ang magpaparanas sa kanila ng isang kalagayan na ikaw ang patnubay, ikaw ang magpapahayag sa amin ng tulong. Kaya kapatid, huwag tayong panghihinaan, huwag tayong aalis sa isang Diyos na nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya naman, Panginoong Diyos, kine-claim namin, dinideclare namin na kami ay magtatagumpay. Tinataas din namin, Panginoon, ang ilang mga buhay na patuloy pong umaasa at nagtitiwala sa inyo. Ang ilan sa amin ay nasa ibang bansa. Samahan ninyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na ito. Ano man ang kanilang sitwasyon ngayon, kalagayan ngayon, ano man ang katayuan nila ngayon, ano man ang kanilang nararanasan ngayon, in your name, in Jesus' name, naroon yung safety, yung guidance, protection, wisdom, upang mailayo sila, Panginoon, sa lahat ng banta ng kapahamakan, lalo tigit ng temptation sa buhay na ito. Lord Jesus, looban niyo po ng iyong banal na dugo ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, upang hindi po sila makaisip ng anumang mga bagay na makakasira sa kanilang spiritual na buhay. Tunay, Panginoon,
binigyan niyo sila ng pagkakataon upang makapamuhay at maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga mahal na narito sa Pilipinas dahil sa inyong katapatan, Panginoong Diyos, sa buhay nila. Maging tapat din, Panginoon, ang iyong mga anak na ito. Pagyamanin niyo sila, Panginoon, upang maging bahagi sila ng iyong kapurihan, kalwalatian, bagamat sila'y nariyan sa ibang bansa. Samahan ninyo ang bawat mga mananampalataya, katulad na lamang ang aming mga kapatiran, si Kuya RJ Salinas, si Kuya Marlo Bongkin, Ate Girlie Mendoza and family, Tita Ging Salbanya Laos, Ate Mary Jane Tejano, at ang ilan naming mga kapatid na mga OFW, ang Dallison family. Lord, thank you so much. Sa ilang mga kapatiran po namin na patuloy pong naririyan sa ibang bansa, at ang ilang mga kasamahan naming mga manggagawa na patuloy pong ginagampanan ang kanilang tungkulin. Also, I pray, Lord, ang kapatid naming si Kuya Jonah Manalo, patuloy mo, Panginoon, ipagkaloob sa kanya ang kanyang panalangin, ang family Manalo, Lord, I pray, ma-restore at may ipagkaloob niyo, Panginoon, sa kanya ang matagal niya nang hinihintay upang matulungan niyang muli ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Lord, alam ko, Panginoon, nasa stage ng pagsubok ang kapatid na ito, pero hindi siya give up, hindi siya tatalikod, maging ang kanyang buong pamilya. Ganon din ang Adviento family, maging ang Baloloy family, Lord. Samahan niyo ang pamilyang ito. Magbohos. At sa mga kapatiran po namin, ang Tonga, Torres family, maging sa bawat pamilya na nakakasama rin namin dito sa Faith UMC, na alam ninyo, Panginoon, na patuloy lamang silang umaasa sa inyo. Ikaw lamang ang Diyos, ang patuloy po namin nagiging sandigan sa araw-araw ng buhay. Lord, I pray, samahan ninyo ang aking mga kapatid, na patuloy po nilang madama ang iyong presensya, ang iyong gabay, ang iyong patnubay. Kaya naman, Panginoon, dinadalangin din namin ang ilan sa mga kapatiran po namin, na kasama namin, na patuloy pong naroon ang concern at pagmamalasakit niya. Lalo tigit, Panginoon, ang NECLD, Lord, mga pastors, lay people, sa lahat ng mga United Methodist Church all over the world, bishops, pastors, deaconesses, laymen, at sa aming mga kapatiran mula sa Cagayan, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Cebu, Manila, Las Piñas, sa mang bahagi ng lugar sa Pilipinas. Thank you, Lord, for this opportunity na maipanalangin at maipahayag sa kanila ang heavenly treasure na nagmumula sa aming Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa John 46, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Hindi ang kayamanan sa lupa, kundi ang daan mula kay Kristo, na siyang tatahangin ang tunay na buhay, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Sa mga kapatid na nahihirapan, sa mga kapatid na patuloy na nagkukulang at nangangamba, narito ang Diyos na ang pangalang Hesus. Kasama natin siya sa pagpapahayag ng kanyang mabuting salita. Gamitin natin ito upang ang kayamanan ng dulot ay kagalakan, kagalingan, kapayapaan, kasiglahan, at higit sa lahat, ang patuloy na pagmamahal sa Diyos na makapangyarihan. Gawin natin ito bilang katawan. Gawin natin ito bilang magkakapatid. Gawin natin ito bilang mga mananampalataya. Thank you, Lord Jesus. Dinededicate namin ang buhay na ito para sa inyong karangalan at kaluwalhatian.
Itinatas po namin maging ang bansang Pilipinas. Alam ninyo, Panginoon, pagulo ng pagulo, pahirap ng pahirap, at higit sa lahat, very limited, Panginoon, ang aming fellowship. But we believe to the power of the Holy Spirit, hindi kami, Panginoon, mawawalan ng pagpapasalamat at dahilan ng pagpupuri at pagtaas sa iyong pangalan. Again, thank you so much, Lord, for this wonderful evening na maipagpasalamat namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Itinatas po namin ang lahat ng ito ng may pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Amen! Woo! Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam, no? Kapag alam natin, okay lang sumigaw, okay lang magpahayag, sapagkat alam natin, ito ay investment sa langit, no? Walang mapapagod, walang mawawalan ng boses, walang mabibingi, at walang mabubulag para hindi mahulog sa bangin na siyang patuloy na banta sa buhay na kapag wala tayo sa Panginoon, yon ang mararanasan natin. Kaya mga minamahal, congratulations sa inyo sapagkat nananatili kayo sa Panginoon. Yan ang tunay na dapat ninyong bitbitin habang kayo nabubuhay. Mag-invest sa langit, wag sa lupa. To God be the highest glory. Amen. Amen. God bless everyone. Okay, magandang gabi po sa ating mga kapatid na patuloy po natin nakakasama. Hello, Tita Mirasol Maykong from Pampanga. Yan, God bless po sa lahat ng family Maykong sa Pampanga. Magandang gabi rin sa iyo, Prestil Faith de la Cruz. Pagpalain ka ng Panginoon, maging ang family ni Ate Fe de la Cruz dyan sa Pangasinan. Ingatan po kayo ng Panginoon. At magandang gabi rin po kay Tita Leonie, Tita Luz. Maraming salamat po sa inyo. Talagang daman-dama rin po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-i-invest, no? Purihin ang Panginoong Diyos sa inyong magkapatid at sa inyong pamilya. Ganon din naman sa inyo, Ate Ma'am Jocelyn Merindo and Kuya Rupo Merindo diyan sa Pangasinan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hello kapatid na Ate Cathy and Kuya Rainier Pamintuan. God bless po. At sa family rin ng Merindo, sa kapatid Dayaw, kay Andrea, at sa family, kay Barcelos family, diyan sa Sambales. Ingatan po kayo ng Panginoon. Magandang gabi rin po sa mga nasa Cagayan. Yan, kila Tita Hilda, Tay Eliseo, and Tay Love Earn. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless din po sa mga kapatid po natin na kasama natin ngayon. Yan, katulad na lamang nila Tatay Rudy Salcedo from Las Piñas. Yan, ingatan po kayo ng Panginoon. At sa inyo rin po, Kuya Gani De Vera, OFW. Praise the Lord. Kasama natin sila Ate Girlie Mendoza, David Mendoza, Tita Ging Salbanya, kay Pastor Tangonan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Florante, Manong Florante, Tangonan. At ganoon din naman sa kapatid nating si Ate Lisa Perez. Welcome po sa Faith United Methodist Church. At pagpalain ng bawat pamilya ng Faith UMC, ang family Magboos, kay kapatid na Mika, kay Ate Gina, at sa inyong family dyan sa ibang bansa. Yan, sa kapatid nating nasa abroad, sila Kuya Marlo, sila Kuya RJ, yan, Salinas family, Bongken family, Dallison family, maging sa mga kasama natin ngayon, ang Adviento family, Baloloy, Pascua family, kay Ma'am Marie Chris, Ate Marie Chris, kay Tita Nori, kay Andre, Abby, at maging kay Jimwell, Dallison family. Magandang gabi po sa mga teachers ng Faith Kingswood Academy. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid.
Welcome din sa mga kapatid natin kasama natin ngayon. Purihin ang Panginoon. Kayo'y patuloy namin na paglilingkuran sa ganitong aspeto ng pagpapanalanginan at pagtanggap ng biyaya at salita ng Panginoon. Thank you so much for your effort and time to glorify our Lord Jesus Christ. Magandang gabi rin sa iyo, kapatid na Annalyn. Yan, congratulations. Answered prayer ka. Praise the Lord. And then, belated happy birthday sa iyo. Pagpalain ka pa ng Diyos. Magandang gabi rin po sa mga kapatiran po natin, katulad nila Ate Dita Calpito. God bless po. Ingatan po kayo ng Panginoon. Ganun din sa iyo, Yao Calpito Merindo. God bless po. At sa mga kapatiran po natin, na patuloy po nating kasama sa ating faith and devotion, kila Rosaline, dyan sa Cebu. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga kapatid po natin, ang family de la Cruz, yan, welcome po sa Faith United Baptist Church. At sa mga kapatid po natin na patuloy pong nakakapanood sa replay, have a blessed midweek and faith and devotion sa inyo at sa inyong pamilya. Again, sa lahat ng mga OFW, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi rin po, Ate Dred Lim. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon sapagkat narito tayo nagsasama-sama upang maparangalan ang kanyang pangalan. Tonga family, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Kapatid na Kat Torres, see you tomorrow sa ganap na alas 4. Yuko, dyan sa inyo, may Bible study tayo. Pupunta po ako sa inyo. Kaya purihin ang Panginoon. Tuloy ang pag-iimbes sa langit. May COVID o may Delta man, maglilingkod pa rin tayo. Walang makahadlang. To God be the highest glory. Amen. And amen. Yan. God bless po, Kuya Lori and Etano family. See you po.